Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Pag-usapan natin itong Tabatsoy na alaga ni Tambalolong din. Oh. Nako po mga bubulol na naman tayo. Ito kasi si Congressman na Tabatsoy nagjo-joke kasi Ah, mantakin mo? Ay, nako. Pag-usapan natin ngayon, mga kabirada. Ah, itong si Congressman Ortiga ay saan kaya ito nakatira, no? Saan kaya ito nakatira? Bakit ganito siya magsasalita? Parang nasa Hollywood ito eh. No? Parang nasa magandang bansa sa napaka maganda ang pamumuhay na bansa. I-play natin kung bakit nasasabi ko itong baka hindi niya alam kung saan siya nakatira ngayon eh. Okay, play. VP Sara po is seriously considering running for president in 2028, saying she could not take sitting down the continued backsliding of the country. Yung sa backsliding parang makikita naman po natin sa ating mga stats na hindi naman po paangat. Anong stat ba yon? Anong survey ang ginagawa ng statistic na iyan? Naman po tayo. Pero if she decides to run, then kahit sino naman po karapatan na tumakbo. Si BP Sara, nasa kanya lahat ang karapatan na tumakbo bilang isang pangulo. Wala nang iba. Bakit ko nasasabi yon? Dahil kung makipagsapalaran pa tayo sa ibang kandidato at kung sino-sinong mga tao dito sa Pilipinas, walang kasiguraduhan. Kay BP Sara lang bubuti ang kalagayan ng ating bansa, no? Wala nang iba. May pa sabi-sabi mo pa na okay ang ating ekonomiya ngayon. I-play natin yung mga Not take sitting down the continued backsliding of the country. Yung sa backsliding parang makikita naman po natin sa ating mga stats na hindi naman po paangat naman po tayo. paangat daw. Saan kaya ito nakatira? Kamatis nga. 400 ang kilo eh. Yung isang piraso ng kamatis aabot ng 30. Saan kaya? Baliktarin ang paangat, di ba ganon? Baka baliktaran natin para ganon siguro ang paangat niya. Paangat. Binaliktad siguro niya ang mundo. Kaya yung pahulog, paangat. Di ba? Portradis naman, oo. Congressman. Naku. Saan ka ba naglalagi? Mano? Baka hindi mo naramdaman kasi mayaman kayo eh. Ilan kaya ang naliko mo ng Rolex? Kami nasa baba, kami mga Pilipino. Hindi na kami makabili ng Rolex. Lirox na lang. Ano ba yung pinakamahal na relo? Ngayon. Patik? Patik na. Patik na relo? Ano ba yung patik? Ilan na kayang patik ang nabili? Itong si Congressman. Nako po.
Tatanong lang tayo ha. Wag mo namang masamain. Pwede mo lang sagutin sa mga interview mo. Total, gusto mo yan yung palaging interview eh. Hindi mo naramdaman. Kaming mga Pilipino nangangayayat na. Habang ikaw ay pabilog ng pabilog ang iyong mukha. Parang siupaw. Kami, nangangayayat. Ikaw may siguro Rolex or mga patik na yung mga patik. Ang kaming kinakain naming mga Pilipino, putik na. Putik. Hindi mo naramdaman yon, Congressman, kasi hindi ka man bumaba sa mga tao. Hindi ka dapat tawaging representative eh. Wala kang ni-represent na tao. Kasi kung representative ka, alam mo ang kalagayan ng mga taong ni-represent mo. Bakit sinasabi mo ngayon na paangat tayo? Saan ang angat niyan? Binaliktad mo ang mundo at yung angat ay pababa na. Ang lusog mo, maraming pagkain sa inyo. Ituloy natin. Tayo. Pero if she decides to run, then kahit sino naman po karapatan na tumakbo. Wala na, hindi na, sabi ko kanina, wala nang karapatan yung iba na tatakbo. Sino? Yung amo mo? Hindi siya karapat dapat. Ngayon pa lang, speaker pa lang. Kung ano ang ginagawa na eh. Pinag-iisipan ko na nga rin po kung Tatakbo? Wag kang mag-joke ng ganyan na Mr. Congressman. Hindi bagay sa iyo. Kumbaga, hindi ikaw ang dapat ikaw ang karapat-dapat na tao na magbitiw ng joke na ganyan. Dahil hindi ka nangalahati. Wala ka sa kalingkingan ni BP Sara eh. Ika nga wala ka sa level. Pwede pa sigurong mag-joke ng ganyan sila si Marcolita. Yung mga totoong may say. Yung may mga nagawa ng mabigat. Bakit nasabing mabigat? Halimbawa, yung itong si Marcolita. Mantakin mo. Siya lang ang effort dyan sa ABS-CBN para mapalubog. Wala man siyang kakampi noon. Ni isang congressman, ni isang senador. Higanting kumpanya yon. Di ba? Wala namang isa sa mga oligarch yung ABS-CBN. Ikaw, ano bang nagawa mo? May naibagsak ka bang mga kalokohan sa Pilipinas? Baka nabagsak mo lang utot mo. Ako, ang sarap protein ng pisngi nitong si... Huwag kang mag-joke ng ganyan dahil wala sa level. Baka nga kung saan ka mang na-assign na congressman or sa ang distrito, kung saan ka na distrito, baka hindi kalahati ng tao hindi ka kilala eh. Baka ilan lang ang boto mo kaya nanalo ka. Baka naghahati lang kayo ng boto sa kalaban mo ng eleksyon. At ilan lang ang lamang mo siguro. Yun lang ang nakakilala sa iyo.
Ibahin mo, oh, mga Duterte, Mr. Congressman, wag kang makipag-joke ng ganyan. Ha? Hindi bagay sa iyo. May pasabi-sabi ka pang. Ako nga eh, napag-isip na rin na tatakbo. Nako, kahit sa joke, wag mong gawin yan. Hindi kayo magkapantay. Si BP Sara, buong bansa, marami na siyang nagawa. Marami as in marami. Sa Davao lang, oh, yung Davao lang, wala ka sa kalingkingan. May dinala ka na bang, may nasolve ka bang problema ng isang komunidad man lang? Baka wala. Oh, sa Davao lang. Huwag na natin pag-usapan yung buong bansa. Wala ka sa kalingkingan. Kung saan ka mang lugar nanggaling, wala ka sa kalingkingan talaga kung makipag-contest ka sa vice presidente. Huwag ganon. Hindi bagay sa iyo ang magjujuk ng ganyan. Wala sa level. Tatakbo ko sa 2028. Pero hindi presidente. Kahit na ganyan, wag mong gagawin yan sa na pabiro. Hindi sa bagay sa pagmumukha mo. Nako, ang gara talaga. Alright, sir. Wala mo lang masyadong tumawa sa kanyang joke. Sayang lang yung effort ng House to investigate the Corte funds and budget. Kung hindi tutuloy sa impeachment, I mean, do you have that? Actually, nung papunta ko rito, nasalubong ko siya, magka isang floor lang yung pagitan namin. Nag-usap naman kami. Ako naman, personally, hindi naman sayang yung efforts kasi ang dami po natin na naungkat. At syempre, hindi pa naman po totally tapos yung... Anong naungkat mo dyan? Naghalongkat kayo ng kung anong maibabato nyo. No? Ay, nako. Gayahin ko lang si Atty. Libayan. Di ba ganun si Atty. Libayan? Mga kabirada? Ganun siya. Peace, Atty. Idol ko itong si Atty. Libayan eh. Atty. Libayan, shout out sa iyo. Idol ko ito, palagi ko itong pinapanood eh. Araw-araw yun si Atty. Libayan, no? investigations na yun. Marami pa po tayong pwedeng ituloy at investigahan. Pero, again, coming from the majority, I will take may Alam nyo, Congressman Ortega, itigil nyo na yan. Hanapan nyo ng solusyon itong mga paghihirap namin dito sa pamumuhay namin. Bigyan nyo ng solusyon yung kamahalan ng mga bilihin, mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, yung mga sangkap sa pagluluto. Dahil kahit kami ay mahirap lamang, hindi pwedeng walang kamatis sa sabaw namin. Hindi pwedeng walang lamas. Walang, ibang tawag sa Tagalog ng lamas. Marami kasing tawag dito sa Bisaya yung lamas, lamas, yung panakot. Yung mga sangkap. Ito talagang Tagalog na ito. Hirapan tayo sa pagbablog nito eh. Alam nyo, nahihirapan ako sa pagbablog kasi marami pa akong hindi alam sa mga yung Tagalog na yan. Nandito sa aking utak pero hindi malabas sa aking bibig. Yun ang pag-atubagin ninyo, mga kongresista, mga congressman, no? Yung mga paano pamumurahin yung mga bilihin, lalong-lalo na yung bigas. Kasi yan ang pangunahing pagkain ng Pinoy. Hindi naman tayo Amerikano na pwedeng kumain na lang ng
ng tinapay. No? Maluya tayo niyan eh. Gaganon. Wala tayong energy dyan kasi hindi tayo sanay kumain ng ganong pagkain. Ang atin yung, kasi tayong mga Pilipino, pangmalakasan talaga itong ating mga trabaho araw-araw. No? Hindi naman tayo lahat ay nagtatrabahong congressman na pwede tayong makabili ng mga Rolex, ng mga Patek. Ang ating mabibili ngayon, kulang na lang ating isasaing ay putik. So, yung mga pananalita mo nga pwedeng itutuloy, wag mo na yung ituloy. Alam nyo naman na ginagawa ng iglesia, di ba? Yung rally na yon para wag nyong ganunin ang vice presidente dahil alam naman natin na ang ginagawa ninyo ay panggigipit. Wala naman talagang kasalanan si BP Sara. Ginagawaan nyo lang ng mga ebidensyang hindi para lang siya ay ma-impeach or maalis sa kanyang pwesto para hindi na makatakbo ngayong 2028. Yan ang gusto ninyo eh. Para wala na lang kalaban itong inyong amo na kagaya mo rin, malusog. Wala lang pag-asa. Kalimutan niya lang ang pagtakbo niyang presidente or yung pangarap niya magiging presidente dahil hindi mangyayari yan. Kung mangyayari man yan, matinding daya na siguro yan. Di ba? Kami ang nagsisweldo sa inyo. Bakit palagi niyong sinasabi na dahil ito ang aming mandato, inaatang sa amin ng mga Pilipino. Nagrarally na nga ang Pilipino tapos ginawa niyo pa kaming kasangkalan sa mga pinagagawa ninyo. Nagrally na nga kami eh. Dahil ayaw namin yan. Anong pinagsasabi ninyong inaatang sa iyo? Inaatang sa inyong... Nako. Hindi yan ang aming gusto. Ang gusto namin, gumawa kayo ng paraan para papabuti ang mga buhay namin, ang bawat Pilipino. Hindi namin kailangan na impeach yan si Vice President. Di ba? Ituloy natin para hindi ka naman mangangayayat dyan. The leadership of the majority, which I highly respect, doon po manggagaling yung sa side naman po namin. Pero sa efforts po lahat na ginawa ng Quadcom and yung mga iba-ibang investigasyon sa Committee on Good Government, wala pong nasayang kasi meron po tayong recommendations at meron po tayong mga gagawing kaukulang actions about it. So, pero may oras pa ba? May oras pa ba ito with the impeachment? May oras naman po siguro pero very slim na yung timeline. Pero again, abangan natin. Meron pang mga ilang weeks pa tayo dito. 4 weeks bago tayo mag-break at saka syempre start na po ng campaign ng local at national. So, Ay, siguradong mananalo ito. Napakalaki eh. Ilan kaya ang sama niya sa servisyo fair? Sabi pa ni Mayor Magalong, bawat sama nila 7. 777. Ilang 77 kaya yun? Kasama ito palagi eh. Kung hindi ito paiwan. Magkano na kaya ang nalikom? Nalikom na 77. Joke lang yun ha, joke lang. Nasa balita naman yan eh. Pero hindi tayo sigurado kaya sinasabi ko lang dito dahil sinasabi sa balita. Ano ba? 'Di ba may karapatan tayo na makinig ng balita at karapatan din natin na ganito. Mag-speculate din tayo. May utak tayo eh. Yung mga walang utak lang ang hindi mag-isip ng kung ano-ano. Kagaya ninyo, mas marami kayong utak sa amin. Sigurado ako na may kalaban pa ba ito? Kung tumakbo ba ito siya?
Baka lahat ng kaalyado ng Tambaloslos, wala nang kalaban. Nung Salite, wala na eh. Siya na lang mag-isang tatakbo tuloy-tuloy na ang kanyang pagiging speaker. Natatakot siguro siya na matalo at baka hindi siya magiging speaker na. Pwede naman yon kung matalo siya sa pagiging congressman. Siyempre, hindi na siya magiging speaker. Pinsan niya ang presidente, magpa-appoint siyang ano ba ang makapangyarihang ano ngayon? Department. Yung sa pera. Department of Budget. Doon siya magpa-assign. Secretary of Department of Budget. Di budget pa rin. Hindi nga siya speaker, pero Secretary of Budget na siya. Mali. Siya pa rin ang hawak ng budget. Gusto talaga niya ng congressman. Para tuloy-tuloy ang kanyang pagiging speaker. Anong kasunod ng speaker? Twitter. Sige, tuloy. I think we have time. Sir, just to clarify lang po, you haven't asked for any copy po nung initial 3 complaint. Hindi niyo pa rin nababasa. Hindi pa talaga. Feeling ko nga, hindi pa tayo nagre-resume eh. Parang, nag-break ba tayo? Parang gano'n. So, again, but again, Alam niyo mga kabirada, wala talaga siya sa hulog kung mag-joke, Wala, hindi. Irrelevant talaga. Hindi tayo matawa. Corny. No? Napaka-corny itong taong ito. Kung magsasalita, walang kalutoy-latoy. Nagdadala lang siya palagi ng balita. Yung mga chismis galing sa loob ng kongreso. Kasi ganito naman tayo mga taga-media, no? Yes. Hindi pala ako taga-media. Taga-social media lang pala ako eh. Siya ang pag nakasalubong ito ng media, palaging tinatanong, ano ba sir? Kumusta na ba? Mayroon ba tayong dyan? Oo. Yung pahayag ni Vice Presidente na tatakbo siya. Anong masasabi mo dun? May karapatan din naman lahat ng mga magtatakbo. Ako nga, napag-isip na rin natatakbo sa 2028. Wala sa hulog kang mag-joke. if I do, most of you have my numbers naman. Nung nagtanong naman kayo during the break, actually. Di ba? Siya pala ang napakagiliw pala ito sa mga taga-media. Taga-mainstream media. Tinatrangkaso nga ako nung time na yun, sabi ko. Pero nasa bundok ako, sabi ko. Ano ba ang pakialaman kung magtrangkaso ka dyan? Hindi, wala talaga kaming nare-receive pa na Nagulat lang ako dahil na-bring up din yung name ng Young Guns about it. Pero Sikat kayo, Young Guns. Mga minions. Mga minions ni Tambaloslos. parang wala talaga. Wala pa. Ngayon ko lang narinig yun, no? Wag na. Ibahin natin ang topic dito kay kababayan kong si itong Barbero. Well, anong masasabi niyo mga kabirada sa mga pinagsasabi nitong si Congressman Ortega na yung joke niya na wala sa hulog na ang pinagsasabi niyang umaangat daw tayo ngayon sa statistic. Anong masasabi niyo? Paki-comments down below.